Merong tatlong salita na ating narinig kanina. Sa Proverbs chapter 4 verse 7. Basahin natin sa Tagalog. Proverbs chapter 4 verse 7. Ano ito? 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sabi dito, chapter 4:7 ng Proverbs. Karunungan ang pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kakunin ay kunin mo ang unawa. Amen. Yun. Yung sa English po, wisdom is the principal Things. thing. Walang is. Singular. Therefore, get wisdom. Walang is. And it will And with all thy getting, get understand. understanding. Okay, babiyo ko lang po sa umagang ito ang atin pong mag-aaral, no? Kasi po, napakahalaga na maintindihan natin. Yung una, binanggit sa salitang sa English, wisdom. Pangalawa, Knowledge. binanggit po, therefore get wisdom and with all the getting, get Understand. understanding. Inulit yung word na wisdom. Wisdom and understanding. Number 3, anong kasunod? Understanding. Unders, Standing. Under. E-N-D-E-R is. Yan. E-N-D-I-G. D-I-N-G. yung tatlong ito ay matin pong mababasa sa anong aklat? 4:7 ng Proverbs. Proverbs Chapter 4 verse 7. chapter 4 verse 7. Okay, pag-aralan natin mabuti mga kapatid ha. Sapagkat yung atin ngayong pag-uusapan ay napakahalaga at hindi naligid sa ating kaalaman na ang tao after 1 year, 2 years, 3 years kailangan pag-aralin. Yes. Sapagkat kailangan ituro sa tao kung paano magbilang ng 1 plus 1. 2 times 2, 4 plus 4. 5 divided by 3. Tapos, magkatapos ka ng elementary, high school, and then college. Tapos, ngayon, mukhang ibabatas na yata na hindi ka pwedeng mag-asawa below 30 years old. Tama din. Pero, ang pinagpipray natin na hopefully, yung wisdom galing sa Diyos. Sapagkat maraming batas ngayon na pinaiiral na ikabubuti sa tao na kalimitan sumira dito yung mga naglilingkod di umano sa Diyos. Kaya itong tatlong ito, ipinakita na yung wisdom, you must get the wisdom and getting the understanding. So hindi mauna ang understanding, kundi laging huli siya. Amen. So, ako, kayo, lahat ng tao, merong wisdom. Anong wisdom? Wala talaga. Yung nalaman mo na maglingkod sa Diyos, sundin ang Diyos, magpuri sa Diyos, sapagkat yung Diyos ang nag-provide sa lahat ng pangailangan, nagpapagaling sa lahat ng klaseng sakit,
nagpakain kay Noah, Nagpakain sa marami. nagpakain sa marami, Amen. nagpagaling ng may klase-klaseng sakit. Lahat na. So yung wisdom, from Genesis to Revelation, kapag binasa mo ang aklat ng, halimbawa, King James Bible, habang nagbabasa ka, unti-unti mong naintindihan yung word ng wisdom. Tulad ng, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. Sino ba to? Si Jesus Christ yun. Amen. Papasok ngayon yung another wisdom that you determine na yung way and life which is our Lord Jesus Christ. Susunod yung understanding po, pinakapusti yan. Haligid. Na hindi mo pwedeng tanggapin ang understanding ngayon, after 1 month, bibitawan mo. Sapagkat yung tatlong ito galing sa Diyos. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng Diyos ng wisdom, tinanggap mo, at doon sa tinanggap mo, pinatunayan mo, at doon pinatunayan mo, ipamuhay mo yon. At kapag ipinamuhay mo yon, yan ang pinaka-the best na taglay ng isang tao. Amen. Liwanag. Amen. Minsan binigay, sinishare natin itong wisdom. Tinanggap yung wisdom. Tinanggap yung understanding. Sometimes, ang understanding, mainipin to. Kailangan ang understanding po, nakadesign siya sa Hebrew chapter 11 verse 1. Faith is the substance the things are cannot see. Ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa Diyos, ang understanding, nakadesign siya sa plano ng Diyos. Now, tulad dito, sa Exodus chapter 12, Nandun sa place pero niya ka. sa Exodus chapter 12, verse 6, Ganito pa natin sa pas. Exodus 12 verse 6. At inyong aalagaan hanggang sa ika-14 na araw ang ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan sa kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. anong papatayin ni Moises? Cordero. Order. Sino yung korderong pinag-uusapan? Si Jesus Cristo. Christ. Di ba? Kordero, alagaan ng 4 na araw, magmula sa ika-10, pagdating ng 14, papatayin ang kordero. Sino yung kordero? Si Christ. Oh. Ang wisdom from Exodus chapter 12, 16. yung kordero. And then, yung another wisdom to believe na yung kordero ay si Cristo. Kristo. Jesus Christ. Na yung wisdom, from the wisdom, na yung wisdom ay nagtuturo na kailangan mong unawain yan sapagkat yung kordero, ayon sa John chapter 1 verse 29, Nag-aalis ng kasalanan ng Amen. Amen. Uri. ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng kasalanan. Yung kordero, wisdom, pagdating ngayon sa understanding, which is Christ, which is our time. Ang problema, yung kordero na kinikilalang si Kristo, pagdating sa ating panahon, hindi na sineselebrate ang Passover. Yan ang problema. Kinuha ang wisdom, pero ang understanding, hindi. Ngunit sabi ng Scripture, mas higit mong kunin ang understanding. Meaning, ang buong daigdig ngayon, wala ng understanding tungkol sa mga feast of the Lord. Amen.
Saan galing angkan si Jesus? Kay David. David. Mula sa angkan ni Huda. Why? Sapagkat si Mary mula sa angkan ni Huda. Mm. Si Mary at si Joseph, Galing. ganon din po mula sa angkan ni Huda. Pagdating sa dispensation of time, Father's time, Sonship time, and Spirit time. Saan tayong dispensation ngayon? Sa Spirit time. Now, ang wisdom nagsasabi that this is your ordinance forever. Pastor, para sa Israel lang yung sinasabi mo. Yes. Ngunit ang understanding, sabi ng Galatia chapter 3, verse 29, 3:29. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y bini ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. ang linaw. Malinaw. Ang wisdom nagtuturo these three dispensations sa time natin. First dispensation, second and third dispensation. Maging tagapagmana ang Gentile through Jesus Christ ayon sa promise ng Diyos. At dahil sa promise ng Diyos, ang Gentile ay maging tagapagmana at ibibilang sila bilang binhi ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa Diyos. Anong klaseng pananalig? Faith is the substance that things are cannot see. Ibig sabihin, if you believe Jesus Christ as Lord and Savior, King of King and Lord of Lord, you will use first the wisdom comes from God, and then you must use the understanding comes from God. Ibig sabihin, if you're a servant of the Lord, hindi ka pwedeng humingi ng advice sa tao, kailangan sa Diyos. Amen. Masakit sa tao. Mhm. Walang anesthesia. Tao, baka ay payo hindi tama. Ako sa tao. Praise God. Lahat tayo kailangan humingi ng advice sa Diyos. Now, this three dispensation in our time, okay, yung binanggit po natin, that is for the Israel. Amen. Pastor, hindi kayo aring ganap niyan. Ay, pinabi tayo. Gumamit ng wisdom. Okay? Kasi po, ayon sa Acts chapter 13, verse 39, 13:39 ng Acts. Ganito po ang ating mababasa. anong sabi? At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito ay hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ano bang kautosan ni Moises sa Father Dispensation? Pagpatay ng kambing, pagpatay ng baka, pagpatay ng kordero, at yung dugo ibubuhos nila yon. That is a temporary salvation Amen. sa Old Testament. Now, we need eternal salvation. Nabuhos na ang dugo ni Christ. Okay? Ibig sabihin, sa dispensation ng Holy Spirit, ang ordinances ng Diyos na binigay ng Diyos kay Propeta Moises at pinagpatuloy sa panahon natin, hindi na tayo magpatay ng karne sapagkat dugo na ni Kristo ang nabuhos sa krus ng Calvary. Now, anong understanding binigay? Siya ang ating tagapagligtas. Amen. Ano ang tawag sa kanya sa Old Testament? Kordero. That is wisdom. Sino yung kordero na pinatay? Si Kristo sa panahon ng Spirit Dispensation. Anong ginawa ng kordero? Noong sila ay nakalabas sa Egypt,
tiniyak na walang nalipol sa kanila hanggang sa wilderland. Sa time natin, if we get understanding, sabi sa scripture, aalamin natin, okay? Sapagkat itong Jesus Christ, itong pangalang Jesus Christ, yun po ay pangalan ng Diyos. Ilanawin muna natin ha. Sapagkat may iba po na talagang namroblema dyan. John 17. John 76, sabi doon, John 76. nagpapasalamat si Jesus Christ na ang pangalang binigay sa Kanya ay pinakilala sa atin. Ito na yung pag-i-introduce. Pinagyan Okay? ko ang iyong pangalan sa mga tao. Yung John 17:6 is wisdom. At nung inaral mo ang wisdom, naintindihan mo mabuti na ito palang pangalang ito ay hindi galing kay Joseph, kay Mary, kundi mula sa Diyos. Another wisdom. Ibig sabihin, pag nagpukpuk tayo ng pako sa poste, hindi babaon, Brother Mark, na isang pukpuk lang sa pako. Biro mo, 4x4 ang iyong ibaon. Hindi kaya ng isang martilyo. Sa pukpok. Nakita mo itong papakuan ko, okay, wisdom. Ibabaon mo siya, another wisdom. Matibay na. Anong nakita mo nung bumaon yung pako? Okay pala. That is understanding. Amen. Now, itong larawan na namatay at muling nabuhay, babalik siya. Kaya may aral na first coming and second coming. Ito. First and second. Yan na. Yung first, literal. Yung second, spiritual. First is wisdom. Amen. Amen. Second coming is understanding. Ano ang gagawin niya doon sa first coming literal? To save and to redeem. Kaya pinako siya sa cross. Amen. Nung namatay siya at muling nabuhay, he sat down the right throne of the Father, Hebrew chapter 12. Siya ay babalik. Anong gagawin niya dito? Sapagkat tapos na ang to save and to redeem, Sa salubong. babalik siya. Lahat tayo hindi nakaabot sa kanyang physical na katawan. Amen? Babalik siya. Ngayon, pagbalik niya, anong gagawin niya? Salubong. Ha? Sasalubong tayo. Amen. Sasalubong tayo. Sabi ko sa kaibigan ko, sasalubong tayo. Ngayon, ilang araw tayo pag nasalubong na siya on the air, sabi sa 1 Thessalonica, Pastor, 3.5 years. 3.5. Okay, ilang membro sa church? Palagay natin 100. Ilang sakong bigas ang baon mo at tubig sa langit? Eh ako, kaya kong 1 litro lang sa isang araw. Brad Lupi, kung 2 litro, maraming babaunin. Wala pa. After 3.5, bababa. Ay sabi ng Pedro, anong babaan nyo sa lupa? Durog na. Wala na. Yan ang mga understanding. Oh. Ibig sabihin, 2 kinds of understanding and 2 kinds of wisdom. Worldly wisdom. Amen. Sapagkat yung dalawang ito ay pinakita na ang dami po diyang gumamit ng understanding pero mali. Yan na. Okay. Ang first coming niya is literal, second coming is spiritual. Okay, alam na natin to, yung first coming. Kaya nga tayo po naging Christ believers. Okay. Puntahan natin ha. Para po sabay-sabay tayong magsuri. John chapter 16 verse 8. Yan, 16:8. Kasi po, hindi na siya magpakitang literal eh. At siya'y pagparito niya ay kanyang susumpatan ng sanglibutan. Oh, Tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Amen. ano bang sambat ng sanlibutan? Si Brad Noel aminado na eh. Ikaw, 30 asawa mo, ikaw, 3 asawa mo, ikaw, 11 ang anak mo, ikaw, 18 ang anak mo. Nalaman ngayon, ikaw pala involved sa flood control, ikaw pala sa ghost
Ikaw pala si ganito, si congressman, si senador. So, Diyos ko po, nagkalantad na ngayon. Sinong ginamit? Social media, ang mga nasa gobyerno, nagsumbungan na. Hindi kasalanan nila yon ng mga tao, ng mga politiko, bakit sinumbong si ganito, sinumbong si ganyan. Yan ay time ng Diyos sa second coming. Ang sabi ng scripture, susumbatan niya ang sanlibutan. Saan ito pag nagalit? Pasyal doon, pasyal dito. Bagamat may alam siya tungkol sa Diyos. Anong merong wisdom sa kanya? Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, gagawin kung gusto kong gagawin. Yan ang understanding niya. That is a wrong understanding. Now, dumating ang punto, yung coming of the Lord. Lahat ng tao susumbatan ng Diyos. Whether you like it or not, ano ang buhay natin before, even in any criminals, ilalantad ng Diyos yan. Kaya yung iba na mga kaibigan nating nasa bukid na gustong magbago at magbalik loob sa gobyerno, talagang kusa na silang mag-surrender at bibigyan sila ng assessment ng gobyerno para sa livelihood nila, which is good. Pero hindi natin masisi ang ibang galit sa gobyerno sapagkat meron naman ding ibang nasa gobyerno na inabuso yung kapangyarihan. Hindi mali ni congressman, ni senador, ni presidente. Pero sometimes, nasa ground level, yan ang gumagawa ng hindi tama. Ba't ko sinabi yun? Ang dami kong kaibigan. Amen. Tulad ni Brad Lope, kaibigan. Pag kinausap ko siya, ang dami niyang sinasabi sa akin. Narinig ko, sabi ko, ang ganda ng paliwanag dito. Ito ang magandang puso na kailangan ayudahan siya at i-mold, tibayang mabuti sapagkat yung understanding galing sa Diyos nasa isang tao. Ngayon, Amen. susumbatan niya. Bago dumating ng 15 years ang akin pong ministry, ang conviction sa akin, ayusin mo ang legality mo. Darating ang araw, susumbatan ka ng Diyos. Alam niyo, nung inayos ko sa tulong ng Diyos, sinumbatan ako ng Panginoon, nag-worship ako sa Panginoon. Dahil niready ng Diyos ang puso ko, physical, spiritual, sa araw na sumbatan ako ng Diyos. Sapagkat marami ngayong mga pastor na nag-aasawa na hindi kasal. Marami ngayon nagtuturo sa pulpito, hindi kasal. Yes, there is a wisdom as husband and wife. Kaya itong mga ito, hindi na kailangan magpaso-paso ka pa dyan, maggastos ka ng 1 million para dyan sa ikasal ka at gumasto. After 1 year, after 1 month, naghiwalay kayo. Sayang lang yung pera. Sinong kumita? Yung catering. Amen? Ngayon, nung kinasal si Moises, nung kinasal si Abraham, sige nga, tumingin kayo sa Biblia kung nagkatay ng napakaraming ano. Sila lang. Ang pinaka-the best na kasal, yung nagmamahalan kayo. Pag-ibig. Yun. Ang church, kapag nasa kanya ang wisdom at nasa kanya ang understanding, no matter what, Kasal mo. you and me is brothers and sisters in Christ. Whether you like it or not, I love you with the love of the Lord. That is understanding. Grabing understanding po. Sapagkat ang understanding actually, based on the scripture, hindi binibigay sa mga matatalino. Kaya mahal ko ang taga-bukid. Katulad natin. Amen. Kasi ang taga-bukid po, ay katulad ng sister. Pag kumain ka ng tuyo at gulay, hindi ka nahihiya. Kumain ka ng saging. Yan ang totoo. Alam mo, sa Metro Manila, hindi naman sa pagkano sa mga may pera. Kahit mahirap ang lahi, pag pumasok ng Jollibee, pumasok ng mga class na restaurant, sige, order ng mga mamahalin. Para makita ng kabilang lamisa, uy, mayaman itong mga ito. Yung pala pagbalik, naka-jeep lang, sakay sa jeep. Lalo yun. Sabi ko, tika mo, mukhang bago ko nalalaman.
6 years ako naging waiter ng restaurant. Ang dami kong na-encounter na ganyan. Pero sa totoo lang, ang pinakagalante sa restaurant, mga taong katulad natin. Pero ang mga mayaman, pag sukli, 10 pesos, kailangan ibalik mo yung sukli. Pag 9 pesos lang ang ibalik mo, Widel, come here. Kulang, Jis. Yan, si sister. Nag-manager ng beer house yan. Hindi papayag yan, nakang table kapag hindi nagbigay ng tip. Maging good service yan. Baka pag uwi na, mumurahin pa niya yun eh. Pero subukan mong iwanan ng 500. Sus, abtik hakbang yung mga, ang tawag niya? Floor manager ba yung tawag yan? Ay, sweetheart, ang tagal na kanina. Salamat sa Diyos. Tayo pa naman pag pumasok sa mga ganon, patigas-tigas na ganyan. Sus, kahit ang trabaho construction lang, nag-iwan ng 100. Para lang sabihin sa mga bike, alam dito mga ito. Pero hirap sa trabaho, kas kinayod, sige. Pagdating sa asawa, saan sweldo mo? Sinisya ka na, nanghiram si pare. Ito lang kalahati, yung pala naubos sa beer house. Ito, malaking patutuo ito eh. Tinamaan, ay tama. Hindi ko alam, pero meron palang ganong sikreto. Alam mo kung saan libutan ako, gagayahin ko to eh. Long sleeve ang suot, yung pala nakatupi, nandoon tig 1,000. May maitago ba sa Diyos? Huli. Sabi na yung scripture, Ilala. susumbatan niya ang sanlibutan. Kaya ngayon pa lang, okay, Mr. Congressman, Mr. Senador, umanda ka, huwag mong hintayin na sumbatan ka ng sanlibutan. Diyos ang magsumbat yan. Ngayon pa lang, repent, sabi kanina. Nandito kami para i-share sa iyo. At gusto mong Bible study, libre, text nyo lang kami. Walang bayad. Kami pa magpulmerinda sa iyo. Okay? Praise the Lord. Okay. So, tuloy natin. Yung word na the coming of the Lord. Okay? Praise the Lord. May time pa ba tayo? Baka kumakamot na si Brad Lupe. Bagay na mali. Okay? Delikado po kasi ang coming of the Lord. Kaya ang sarap ng buhay kung ngayon pa lang natawag ka na sa paglilingkod. Sus, handa ka na eh. Handa ka na. Kita mo yung taga rito. Dumaan kami dito. Hindi pa ganyan. Lupa siya pero matigas. Ngayon, palibasa yung taga rito, araw-araw na, kahit dobleng putik yan, masaya pa rin sila. Nasanay na eh. Tayo ngayon, sinasanay ngayon sa pagparito. Ngayon pa lang, sinasanay na tayo. Sanay ka nang tumanggap ng sama ng loob. Sanay ka nang tumanggap ng mga balitang masakit. Sanay ka nang tumanggap ng mga information na hindi mo kayang tanggapin. Parang kanta yun, brother. Sinanay na tayo dyan. Oh, anong sinanay? Yung pastor na yun, ano yan eh. Yung pastor na yan, ano na yan eh. Yung pastor. Okay. Ginamit natin ang understanding. Anong nangyari? Sus, si Bisaya bang? Matindi to. Pwede bang makisama dyan? Sabi ko, bakit? Ginamit mo yung wisdom against me. At gagamitin mo yung understanding to join me. O, paano natin gagawin yung understanding? Ngayon, dito sa coming of the Lord, ito ang sinasabi. Basa. 1 Thessalonica chapter 3 verse 13. First Thessalonica 13. Tracy. 13? 3:13. 3:13. Upang patibayin niya ang iyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harap ng ating Diyos at Ama. Ibig sabihin,
ang puso natin dati mahina. Matitibay. Ikaw konkreto. Ngayon, kung matibay na ang puso natin dati, eh ano pang gagawin ng Diyos? Papatibay siya, matibay ka na eh. Tibay ko na hindi na matumpag eh. Amen? Dahil mahina ang puso natin, Matitibay. kailangan patibayin ng Diyos. Sabi ng Scripture, saan gagamit ng Diyos ng tao para tumibay ka? Sa labas? Hindi. Dito. Dito sa loob. Amen. Ngayon, kung ako ang ginamit ng Diyos para patibayin ang bawat isa, may magagawa ba kayo? Sa Diyos. Salamat. May magagawa ba tayo? Wala. Kung ikaw ginamit para ako pagtibayin, may magagawa ba? Wala po. Oo. Kagagawa ni Lord yan. Amen. So, anong gagawin natin doon sa nagpapatibay sa atin? Thank you, Lord, for the Thank you understanding. po, Lord. Thank you. Amen. Amen. Kasi po, pag ang asawa natin ang magsabi, ikaw kasi mali eh, kaya sus, bogas niyan. Bukol-bukol. Iwan ko lang kung 1 week, hindi ka man lang makapagsabi, there. Ay! Pero kung kapatiran, ayoko na dyan sa church na yun. Nambubok. Saan ka pupunta? Dito ako kasi okay ako dito. Ganon din, mas malala. Punta ka na naman doon. Ganon din, mas... Saan ka pupunta? Ngayon, lakad ka ngayon sa isang lugar. Saan ka pupunta? Punta sa mall. Saan ka galing, sis? Nagpalamig-lamig lang. Ah, ganun ba? Next time, saan ka galing, sis? Palamig-lamig. Brother, pastor, saan ka galing? Doon lang, ganyan-ganyan. Sabi ng isang pastor, di na kailangan ng Biblia yan. Ang tao ngayon, puno na sa Biblia, di na kailangan yan. Anong kailangan natin? Ah, basta, ito nang gagawin natin. Tika mo na mukhang panganib. Ginamit yung wisdom, Hindi ginamit. pinantuhan ng wisdom, mali ang understanding. Hindi ginamit ang Biblia. Amen. Ngayon, patitibayin ang puso. Ano bang puso natin dati? Pusong bato. Dati ang puso ko, lahing, mayroong, Sakit sa puso. Ano, eh? Sakit sa alam mo, hindi pa ako nagkontento, kontento. puso. Kala ko sakit sa nguso. Punta ako sa, kay Dr. Lim. Okay, excuse me. Check up ako. Sige, laboratory ka. Nasa isip ko, mayroon talaga akong lahi. Kasi minsan gumagano ng puso ko, tugudug, tugudug, tugudug. Ay lalo na minsan nanigarilyo ako noon. Sakit. Umiinom ako noon. Sakit. Di lumabas yung laboratory after 3 days. Abi, nakita ko doon, wala akong problema sa puso. Kala ko wala ka ng puso. Nung yung tuwa kong yun, hiningi ko ang understanding sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Kasi po, iba pala pagka na-in-love ka sa Diyos. Iba. Minsan sinasabi, na pinag-usapan namin ano kaya si Brad Lupi na in-love kaya yan? Yung pala, sabi ni Sister Villa, na in-love yan sa Diyos. Kaya ang gusto ni brother, masayang usapan, masayang pag-uusap, walang problema sapagkat yung age nila hindi na time para umiyak dahil walang masaing, walang makain. Time na nila para mag-enjoy na sa pagdalingkod sa Diyos. Like nanay yan. Mga time. Amen. Dati di marunong magbestida, kita mo guwapa na. Si nanay, simple-simple lang, pero ang Guwapa na. yung mga sister, ito mga sister natin, Ang teenager. dati si Sister Ima, tinignan ko yan parang 80 anyos. Sister Araceli, lahat yan. Sabi ko, sino bang asawa niyo? Di ba si Jesus Christ? Papayag ba si Jesus Christ tatabi sa inyo wala kayong ligo? Hindi kayo bihis? Subukan, Brother Mark. Hindi maligo ng 1 linggo yan. Wait, palingaw-lingaw pa to. Brother Mark, hindi naligo ng 1 linggo yan. Ewan ko kung halik ka pa dyan. Amoy Kaya gaano kaganda ang isang babae. Ibig sabihin ng church, kahit gaano kagaling ng maraming worshiper,
Kung ang turo walang understanding, it is nothing. Amen. Tunay. Amen. Now, itong binanggit na ito sa scripture, napakalinaw. At ito ang atin pong panghawakan, mga kapatid, kay Kristo. At ito po din ang sinabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica in chapter 4, verse 15. Pakibasa po, Sir. First Thessalonica, chapter 4:15. Thessalonica. Magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Alam mo, mga kapatid, hindi ka magsisipag kung ang puso natin hindi matibay. Hindi ka talaga Puso mo magsisipag. masak. Amen? Sometimes ang lakad natin, ang tagal na may preaching ni Pastor nakakainip. First Asar Thessalonica. pa. Amen? So, pag matibay ang puso natin, magsisipag ka talaga. Amen. Sabi ko nga kay Sister Flor kanina ating sister. Alam mo, nung nakita ko, hindi ko nakita, ay, yung takpan. Nakita ko tong bulaklak, hindi ko na, sus, pagtingin ko doon yung bulaklak, parang gumano na eh. Sabi ko, Pinanganak pero wala na. bro, ano nangyari? Ano lang kasi, okay. Nag-isip ako, sabi ko, pag nangligaw ka, sabihin mo sa girlfriend mo na, Iba naman sweetheart, nasa. by Monday, every Monday magdala ko ng bulaklak sa'yo. Aasahan siyempre ng sweetheart mo every Monday. Ay, hindi ka nagdala ng Monday na yon. Wala naman isang five. Malulungkot yun. Nag-iisip. Amen. So, ibig sabihin po, yung understanding, magbibigay siya ng tibay sa ating puso at sasabayan natin ng sipag yun. Amen. Sasabayan mo ng sipag yun. Sabayan mo ng sipag. At ang sabi pa dito, sa sunod na scripture, basahin natin, Sa tingin mo nga, 115. 5:23 ng 1 Thessalonica. 5:23. Amen? Po ang ating mababasa. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon, Iso Kristo. So bago ang kapayapaan, kaguluhan mo na. Away mo na. Diba? Grabe ang Diyos sa kanyang second coming. Meron pang isang scripture dyan sa kanyang pagparito. Hindi dala niya ang kapayapaan, kundi tabak. Meron pang isang scripture. Nasa pagparito niya, ang ama laban sa anak, ang anak laban sa ama, biyanan laban sa manugang, manugang laban sa biyanan. Pagparito yun. Away mo buong sa bayan. Kasi po, ang second coming niya, sasabayan niya ang galaw ni Satanas para hindi malata ng tao kung kailan siya dumating. Sa tingin niyo, Sister Flor, Sister Merly, hindi ba nadatnan yan? Kasi kung hindi na natin, hindi magbibihis ng ganyan yan. Gulat nga po Oh. ako. Sino nagbibigay ng damit sa'yo? May sponsor ang Diyos. Dahil gusto ng Diyos, lahat ng naglilingkod sa Kanya ay mga gwapo at gwapa. Amen. Sana. Amen? Kaya sa atin pong paglilingkod, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang two kinds of coming of the Lord. First, physical. Second is spiritual. Kaya sa coming of the Lord, ang bansa natin dumaan na ngayon. At may banta na magkaroon ng lockdown. Hopefully, hindi matuloy o sa kalooban ng Diyos. At yun ay paraan ng Diyos by His second coming. Kaya marami yan. May lindol. Meron pang ang iba na nagbilang na ng 3.5 years. Merong iba, maikli na lang talaga. Kunti na lang panahon. Takot na yung iba sa Metro Manila. Doon sa Big One na yun. Pero sabi ko sa kanila, kung tama paglilingkod mo, ba't ka matatakot? Amen? Amen. 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 Sabi ng Diyos, kayo ang templo ng Diyos. Amen. Tahanan ng Espiritu. Bago sirain ang iyong templo, sisirain mo na yung maninira sa iyo. Amen. So paano kung ngayon matatakot sa bigwa na yan?
Amen? Amen. Ngayon, sabi ko sa kaibigan ko, kailan mag-start ang understanding sa 7 years Great Tribulation? Sabi niya, 1991. Okay, anong ginamit mong kalendar? Gregorian, Hebrew. Sabi niya, huwag nating pag-uusapan dyan, walang kaligtasan sa kalendar at buwan. Kalendar at saka pizza. Sabi ko, teka muna, mukhang mali. Si Moises, in-instructionan ng Diyos. Kumuha ka ng kordero, tigi 1 taon, kunin mo sa ika-10 araw, chapter 12 ng Exodo, alagaan mo ng 4 na araw, at patayin mo sa paglubog ng araw. Anong buwan yun? First month of the year. Sa Hebrew ay buwan ng Abib, sa Gregorian ay buwan ng April. Kung mali ang pagkaintindi ni Moises sa sinabi ng Diyos, hindi makalabas ang Ehipto, ang Israel sa Ehipto, at tayo, wala din tayo sa mundong ito. Ngunit salamat na nandito tayo sa mundong ito dahil sinundan ni Moises ang eksaktong buwan, eksaktong pizza, kaya nakalabas sila mula sa Red Sea, Wilderland, at pumasok sila sa Promised Land. Kaya may aral po tungkol sa the Promise of God. Pero bago ang tao makareceive ng Promise of God, dadaan siya sa process. Amen. Paano ba magluto ng salbaro? Ano? Nababad mo na kasi. Alam niyo yung salbaro? Hindi niyo alam salbaro? Ang tawag sa Bisaya, salbaro. Ang tawag sa Tagalog, ang tawag sa Spanish, ang tawag sa Ilonggo, ang tawag sa Huray, ang tawag sa Bicolano. O, iba't ibang tawag yan. Ibig sabihin, in every language must be studied, used by the wisdom comes from God. Huwag tayong magbaba ng understanding na galing sa tao, kailangan galing sa Diyos, sapagkat pag bumaba ang understanding mo at mali ang understanding sa coming of the Lord, isang katulad siya ng isang bridge na kailangan makatawid ka. Amen. Kailangan makatawid tayo. At nakatawid tayo because of our Lord Jesus Christ. Sa Diyos ang pinakamataas na pagkulit. God bless to everyone.